Ang pagdaong ng malalaking bangkang ito sa Navotas Port mula sa pangingisda, Tara na! hudyat ng paparating na biyaya para sa magkakapatid na Mary May at Ashley. Tro, pahin kami kanin, Tro. Naabutan namin silang paakyat sa mga bangka. Tara na! Pakay nila makahingi ng bahaw o tirang kanin mula sa mga mangingisda. Pahin kanin niya. Sa unang bangka, kaning lamig ang nahingi nila. Kaso bahaw lang to eh. Okay lang yan. May ulam kayo? Yan, sabaw. Yung binibigay po sa amin matigas, inaano po namin, sinasangag para po medyo lumambot siya. Tapos minsan tutong, yung ibabaw lang yung kinakain namin kasi sobrang pait po ng pagkatutong. Pangangalakal ang kabuhayan ng pamilya ni na Mary May. Pero dahil wala pa silang kita, ito muna ang pantawid gutom nila. Sa sumunod na bangka, maswerte na lang naabutan ang bagong lutong kanin. Kuya, pahin kanin niya. Wow! Oh. Ano? Padagdag. Okay. Oh. Salamat ya. Okay. Gumagawa naman daw sila ng paraan para hindi na sila manghingi. Pero dahil sa hirap ng buhay at sa mahal na mga bilihin, ay kinakapos pa rin talaga sila. May dumarating, may nagbibigay po ng isda sa amin. Tapos binibenta namin. Yun po, nababudget po namin. Tapos nababudget ni mama yung kay papa. Budgetin po yun hanggang may dumating na bangka ulit. Kaso minsan hindi po talaga kasi mahal po bilihin dito. Yung hindi po nagkakasya sa loob ng ng isang linggo. Naghanda na sina Aling Natividad at Mary May para mga lakal. Yung basura po ng bangka, kinukuha po namin. Kami po yung nagtatapon, yung kalakal po nun, tinatabi namin, iniipon namin sa isang linggo. Tapos yun, magiging budget namin yung pag nabenta. Kasi pag hindi ka kumilos, wala mangyayari, magugutom lang kayo. Wala pa to 50. $39 na lang. Kailan po ba yung kinita nyo? Oh, ito lang po, 40 lang ito. Kwento ni Aling Natividad, dati umaasa sila sa NFA Rice para makamura sa bigas. Laki ng kawala talaga. Kasi kung may meron kang 20 pesos, makakabili ka na ng 1 kilo, tumaalsa pa. Talagang kasyang-kasya talaga sa amin. Umaalsa eh. 1 kilo na yun. Ngayon na wala na talaga. Hirap na talaga. Ang presyo ng NFA Rice naglalaro sa 27 pesos ang pinakamura at 32 pesos naman ang pinakamahal. Malaking bagay ito para sa mga kapos sa buhay, gaya ni na Aling Natividad. Pero nitong mga nakaraang buwan daw, wala na silang makitang NFA Rice sa kanilang palengke. Nang gabing yon, pinagsalu-saluhan nila ang bigas na nabili mula sa buong araw na pangangalakal. Alas 8 ng umaga, naabutan namin si Maria na nag-aayos ng kanilang paninda. Tetlog, te! Tulak-tulak ang kariton na puno ng itlog. Tetlog, te! Nililibot na Maria ang buong dagat-dagatan sa Navotas para magtinda. Kasama ang anak niyang si Onyok, sinusuyod ni na Maria ang bawat eskinita at mga kabahayan sa kanilang lugar.
Mag-isang itinataguyod ni Maria ang 9 na anak, kaya kailangan niya raw magdoble kayod para mabuhay ang pamilya. 5 o'clock pa lang gising na ako niyan. Tapos nagliligpit na ako dyan sa loob. Tapos pagkagising ng 2 anak ko, mga 6 o'clock, yan, pinag-aalmusal ko na. 8 o'clock ng maga, yan nagtitinda na ako. Tapos umuwi ako ng 11 o kaya 12 para pumananghalian kami. Nag-aantay pa yan sila sa akin bago kami makabili. Matapos ang 4 na oras na pagtitinda, 80 piso ang kinita ni Maria. Dito po sa Agora. Sapat lang para makabili ng 1 kilong bigas at ulam para sa kanilang pananghalian. 1 kilo ng pinakamurang bigas ang binili ni Maria sa bigasan. Ang halaga nito, 40 pesos. Dati raw nakakapag-stock pa siya ng bigas noong mga panahong may NFA rice pa sa palengke. Talaga yung bigas kasi yun ang kasi importante sa amin eh. Yun dati pa na may NFA pa. Ngayon wala na. Hindi na ako nakakapag-stock. Bumibili na lang talaga ako ng paisa-1 kilo. Pagdating sa isdaan, pinagkasya na lang ni Maria ang natitirang 40 piso para makabili ng ulam. 60 daw po. May natira pa sa'yo? Wala na. Pagkaluto ng pananghalian, Paano yung pinagkakasya yung kanin, te? Ito na ang ginagawa namin. Ako din, ma. Pagka may mga, kaya pag kumakain mga bata, tumitira pa, sama-sama ko. nakaraos man ang pananghalian, problema naman ni Maria ang hapunan. Kaya maglalako na rin siya ng itlog sa hapon para may pambili ng pagkain. Kailangan magtinda para mapasuportahan ng pamilya. Lalo na ito, malapit na naman magpasukan. Bili na naman ng gamit ng mga bata. Pagbaon-baon na naman nila araw-araw. Malaking bagay para sa mga gaya ni na Aling Natividad at Maria ang magkaroon ng abot-kaya at murang bigas sa mga pamilihan. Ang maliit kasi nilang kita, mas maraming nabibili. Sa datos na ito mula sa NFA, makikita na noong April 2017, umabot pa sa mahigit 300,000 metric tons ang supply ng NFA rice sa buong bansa. Pero nagpatuloy ang pagbaba sa mga sumunod na buwan. Tugon ng NFA sa buwan ng Mayo, magiging available na ang NFA rice sa mga palengke sa buong bansa. Meantime, na tayo ang nag-aayos ngayon ng as early as possible na ma-deliver po yung arrivals ng ating imported rice. Sinasabi naman na ng Presidente, di ba nilang sumobra, wag lang kumulang. Itinuturing na staple food ng mga Pinoy ang bigas at mandato ng gobyerno na siguraduhing may murang bigas sa mga pamilihan. Sa panahon na hindi nagagawa ng gobyerno ang kanilang responsibilidad sa pagkakaroon ng supply ng NFA rice, dapat na masingil kung sino ang may pagkukulang. Siguraduhin na may aaksyon para mabilis na matugunan ang problema. Dahil apektado, higit lalo ang kumakalam na sikmura ng mga mahihirap.